Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga, ang tao ay patuloy na nag-aaral at mag-aaral pa hanggang sapitin niya ang layunin ng kaitaasan. Kung kaya nga ito aking may iniibig na mga kapatid, pagdilat ng iyong mga mata sa umaga ay isa ng pag-aaral sa inyong mga kalagayan. Kung ano ang nararapat ninyong gawin at ano ang inyong uunahin, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang pag-aaral ay walang tuldok, o aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi nahihinto ang pag-aaral sa isang kalagayan. Bagkus ang pag-aaral ay patuloy na patuloy upang matamo ang kaunlaran ng isang ako. Katulad ng isang magsasaka o aking mainiibig na mga kapatid. Ang magsasaka ay nag-aaral at nag-aaral kung paano magkaroon ng masaganang ani. Kahit ang pinakamarunong na tao sa ibabaw ng lupa ay patuloy nag-aaral at nag-aaral upang sa ganon hindi niya makakalimutan ang bahagi na kanyang tinalikuran. Maging ang pinakamayamang tao sa mundo, aking mga iniibig ng mga kapatid. Bakit patuloy na nag-aaral sapagkat kung paano pa niya palalaguin ang kanyang kayamanan at kung paano niya bibigyan ng proteksyon ang kayamanang nasa lupa. O aking may iniibig na mga kapatid. Kayo sa inyong mga kalagayan ay patuloy din nag-aaral upang sa ganon ang isang magaspang ng ugali ng isang ako ay magkaroon ng kapinuhan, magkaroon ng katatagan, magkaroon ng isang magandang larawan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga sa pamamagitan ng mga karanasan ng buhay, na nagsisilbing pinakamabuting guro sa tao na nag-iiwan ng magandang aral, sapagkat ang aral ng buhay ang siya magpapatingkad at pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid. Sa buhay na yan, nasa inyo na ang karunungang makalangit. Nasa inyo na ang katalinuhan na nagmula sa kaitaasan. Ang laging binibitiwan ng kabatlayaan ay inyong pag-ingatan. Pag-ingatan ng aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ito ang magiging tungkod ninyo habang kayo'y naglalakbay sa kapatagang lupa. O aking may iniibig na mga kapatid, sa pananampalatayang ipinakilala sa inyo ng kaitaasan, ang aking katanungan sa bawat isa sa inyo, isang pananampalatayang mayroong karunungan,
kayo ba'y maaari nang isugo sa harapan ng mga lobo? Kayo ba'y maaari nang dalhin sa harapan ng mga hari? Kayo ba'y maaari nang dalhin at magbigay ng kaliwanagan sa kadiliman? O aking may iniibig na mga kapatid, marami pang tungkulin kayo na dapat nagampanan habang kayo'y nagbubuhay sa kapatid ng lupa. Sapagkat ang tungkulin yan, o aking may iniibig na mga kapatid, ay tungkulin na pinagkatiwala sa inyong mga balikat. Kung kaya nga magpuri, lagi't magpasalamat sa harapan ng dakilang Ama. Pinagkalooban kayo ng isang karunungan na hindi na ninyo hinahanap pa ang kayamanang nasa lupa. Hinahanap na ninyo ang kayamanang na nagmumula sa kaitasan sapagkat yan ang inyong dadalhin pagdating ng panahon ng takda ng inyong mga buhay. O aking mainiibig na mga kapatid, ano ang wikas sa santong kasulatan? Ang panahon ang magsasaysay at ang panahon din ang hahatol. O aking mainiibig na mga kapatid. Hindi na kayo ang mga tupang tumatakbo-takbo sa lansangan. Kayo na mga tupang taglay ang kapayapaan ng isang ako. Sapagkat nalalaman na ninyo na anumang inyong pangangailangan ay nasarapan lagi na ng dakilang Panginoon. Ang kinakailangan lamang ninyo ang inyong pananampalataya kung paano ito aabutin ang mga biyagan ito na nagmumula sa kaitaasan. O aking may niibig na mga kapatid, pahalagaan ninyo ang araw ng Panginoon. Ito ang araw kung saan kayo humihingi ng karagdagang kalakasan na nagmumula sa kaitaasan. Ito ang araw kung saan kayo nakikisa sa piging laging inihanda sa inyo ng kaitasan. Ito ang araw aking may iniibig mga kapatid kung paano niyo gagampanan ang inyong matungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Ang bawat isa ay mayroong obligasyon sa harapan ng dakilang Ama. Hindi kayo makakatakas sa aking may iniibig na mga kapatid. Ang lahat ng mga ito na ipinagkatiwala sa bawat isa sa inyo ay hahanapin sa inyo at hahanapin sa inyo pagdating ng panahon. Hahanapin ang inyong mga bunga kung paano nyo ginamit ang buhay na yan sa harapan ng dakilang Ama. Hahanapin ang bunga, waking mga iniibig, mga kapatid, kung paano ninyo ginugol ang buhay na yan na pinagkatiwala at ipinhiram sa bawat isa sa inyo. Hanapin din sa inyo ang talentong ipinagkatiwala sa inyo. Kung paano nyo ikinalakal ang talentong ito upang magkaroon ng tubo o aking may niibig na mga kapatid. Kung kaya nga't maraming parabula, maraming talinhaga ang iniwan sa inyo ng kaitasan kung paano nyo hanapin ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ay huwag na hanapin ninyo sa ibang lugar, sa ibang puok, sapagkat kayo ang kaharian ng langit o aking mga iniibig, sapagkat kayo ang tahanan ng dakilang Panginoon kung nagtataglay kayo ng malinis na puso at dalisay na puso o aking mga iniibig na mga kapatid. Mahalaga ang pag-aaral sa inyong mga kalagayan, sapagkat dito nalilinang ang mga biyayang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Nahahasa ang inyong karunungan. Nahahasa ang inyong pananampalataya. Nahahasa ang inyong kaisipan o aking mga iniibig na mga kapatid upang sa ganon, kayo sa inyong mga kalagayan ay huwag humibalay sa tunay na puno ng ubas, walang iba kung hindi ang dakilang Panginoon. Maraming kaparanan o aking mga iniibig ng mga kapatid. Maraming tukso ang dumadaan sa inyo mga harapan. Kaya nga, ang paalaala lagi na ng kaitasan sa bawat isa sa inyo, manatili kayong manalangin na walang patid.
Panalangin na nanggagaling sa malinis na puso, sapagkat ano ang kailangan ng iyong kapaligiran? Walang iba kung hindi ang kanyang awa at kahabagan. Ang aking karagdagan, 1 Corinto, Kapitulo 9, 23 hanggang 25. Pakibasa. Ito mga kapatid, ang binigay na karagdagan mula sa Korinto 1, 9, 23 hanggang 25. 23. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y makasamang makabahagi nito. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. 25. At ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y niyong walang pagkasira. Maliwanag, o aking mainiibig na mga kapatid, ang iyong paggawa sa lupa, ang inyong inaantay, ang kabayaang nagmumula sa kaitasan, ang inyong pagtakbo sa lupa, na ang kailangan ng inyong paggawa na mayroong kasipagan, ang inaantay ninyo ang gantimpalang hindi nasisira na walang iba, kundi ang buhay na walang hanggan. Ang aking pamamaalam, 1 Corinto 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Hanggang 3. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes nating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatwid bagay sa mga pinangging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon. 3. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang siyang aking muling ibinababa at ibinabahagi muli para sa bawat isa, mula ngayon at magpakailan pa. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga tatawagin kayong mapapalad, sapagkat sa pagkakataon na ito ay nalalaman ninyo ang kanyang pag-aaral. Sa panahon na ito ay kayo ay nakakapakinig ng kanyang mga katotohanan, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't sa bawat katotohanan at pag-aaral na inyong ang nakukuha, napapakinggan, aking mga iniibig kong mga kapatid, inyo nga itong ibahagi sa inyong mga kapatid. Sapagkat sa pamamagitan nga ng pagbabahagi ng mga ganitong pag-aaral, ay dito nagsisimula ang pagkakawang gawa. Sapagkat hindi lamang pag-aaral ang inyong ibinabahagi, kung hindi ang liwanag na nagmumula nga sa kaitaasan ang siyang ang inyong ibinibigay at ibinabahagi sa inyong mga kapatid. Sapagkat ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay hindi lamang para sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid, kung hindi para sa bawat isa. Kung sino nga ang siyang nagnanais na matuto, ay siyang matututo. At kung sino nga ang di nagnanais na matuto, ay hindi matututo. Aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya nga't patuloy niyo ang pagsikapan ng ang pag-aaral ng dakilang Panginoon, sapagkat dito nga,
kumukuha ng pagkain ng ating mga espiritu. Na habang tayo ay naglalakbay at nag-aaral nga dito sa sanglibutan na ito, ay patuloy nga natin pinapaunlad ang ating mga sariling ako. Ngunit, pinapaunlad pa nga ba natin sa pag-aaral ang ating mga espiritu na siyang ang nangangailangan ng pag-aaral ng dakilang Panginoon? Sapagkat sila nga ang siyang nag-aaral sa paturuan ng dakilang Panginoon at patuloy na naglalakbay sa paaralan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, katotohanan nga ba ang inyong ninanais? Kapayapaan nga ba ang inyong ninanais, aking mga iniibig kong mga kapatid? Na siyang ang naparoroon nga sa dakilang Panginoon, kaya't kung bibigyan ninyo ng pagkakataon ng dakilang Panginoon, na siyang ang mapasa inyo at pumaroon sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay doon nyo nga matlalaman ng katotohanan, doon nyo nga mararamdaman ang kapayapaan na siyang ang hindi nyo mararamdaman at malalaman dito sa sanglibutan na ito. Sapagkat tayo nga na naglalakbay dito sa sanglibutan na ito, patuloy nga nating inaakala na ang lahat ng bagay na siyang ang magbibigay sa atin ng kabuuan ay nandito na nga sa sanglibutan na ito. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, walang anumang bagay dito sa sanglibutan ang siyang ang tunay na magbibigay sa atin ng kabuuan, sa ating sariling ako at sa ating mga espiritu. Sapagkat kung tunay ngang nagnanais kayo ng kabuuan sa inyong mga sarili, ay kinakailangan nyo nga pumaroon sa harapan ng dakilang Panginoon at ibigay nyo nga ng buo ang inyong sarili sa Kanya, aking mga iniibig kong mga kapatid. Handa nyo bang ibigay ang inyong kabuuan para sa dakilang Panginoon? Handa nga ba kayong maglakad sa bawat tinik nang sa gayon kayo ay pumaroon nga sa Kanya, aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay hindi nga madali at kinakailangan bigyan ng panahon. Handa nyo nga bang ibigay ang panahon at oras ninyo para sa dakilang Panginoon? Aking mga iniibig kong mga kapatid, hindi lamang oras at panahon ang siyang ibibigay natin sa dakilang Panginoon, nang sa gayon kayo nga ay kanyang tawaging bilang isang mag-aaral at bilang isang anak ng dakilang Panginoon, kung hindi kinakailangan nyo ang ibigay ang inyong kabuuan sa Kanyang harapan, nang sa gayon kayo nga ay pumaroon sa Kanyang ubasan, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya nga, pagpatuloy nyo nga lamang ang siyang ang tinatawag na pag-aaral na ito, sapagkat sa pagpapatuloy nga, ay doon makikita ng dakilang Ama ang siyang ang patuloy at patuloy na pagsisikap ng isang ako at ng isang mag-aaral. Aking mga iniibig kong mga kapatid, nagnanais nga ba kayo na kayo ay tawaging banal? Nagnanais nga ba kayo na kayo ay tawaging isang kamanggagawa ng dakilang Panginoon? Ngunit ang inyong mga gawa, nakikita nyo nga ba? Karapat-dapat nga ba ito nang sa gayon tawagin kayong kamanggagawa ng dakilang Panginoon? Ang pag-aaral nyo nga ba ay napaunlad nyo na nang sa gayon kayo ay tawagin kamanggagawa ng dakilang Panginoon? Aking mga iniibig kong mga kapatid, kung nagnanais nga kayo na kayo ay maging isang alagad ng dakilang Panginoon, kinakailangan sa inyong mga sarili ay tatanggalin ninyo ang bawat kadumihan, tatanggalin ninyo ang bawat bahagi ng sanglibutan na siyang patuloy na nakakabit sa inyo. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, handa nga ba kayong iwanan ang bahagi ng sanglibutan para sa dakilang Panginoon? Handa nga ba kayong magbigay ng
inyong sariling ako para sa Kanya, aking mga iniibig kong mga kapatid, nang sa gayon kayo ay pumaroon sa Kanyang tahanan. Handa nyo nga bang gawin ang lahat para sa dakilang Panginoon, nang sa gayon kayo ay tawagin Kanyang kamanggagawa, aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat sa pinakadulo ay paparoon pa rin tayo sa dakilang Panginoon, at tayo ay paparoon at paparoon nga sa Kanyang tahanan. Kaya nga't aking mga iniibig kong mga kapatid, habang tayo ay naglalakbay nga dito sa sanglibutan na ito, ay patuloy at patuloy nga nating gamitin ang pagkakataon na ito sa mabuti at para sa katotohanan na siyang patuloy na ibinababa ng dakilang Panginoon. Kaya nga't patuloy nga kayong maging instrumento ng dakilang Panginoon sa Kanyang katotohanan at sa Kanyang mga pag-aaral, sapagkat kayo na nakakapakinig ang siyang ang magbibigay ng liwanag dito sa sanglibutan na punong-punungan ng kadiliman at ng kadumihan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, alamin nga ninyo ang inyong mga tungkulin, na sa tungkulin na ito, doon nyo nga mas mauunawaan ang pag-aaral ng dakilang Panginoon. Nasa tungkulin na ito, ang siyang ang karapat-dapat nga ninyong sundin habang kayo ay naglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Kaya nga't aking mga iniibig kong mga kapatid, magkaroon nawa kayo ng siyang kapayapaan at magkaroon nawa kayo ng liwanag na nagmumula sa kaitaasan, ang siyang muling maghari nga sa bawat isa. Sa gayon, aking mga iniibig kong mga kapatid, kung nagnanais nga kayo ng liwanag dito sa sanglibutan, ay simulan nyo nga muna ito sa inyong sarili. Kung nagnanais nga kayo ng kapayapaan dito sa sanglibutan, ay magsimula kayo sa inyong mga sarili. Kung nagnanais kayong magbahagi sa inyong mga kapatid, kinakailangan sa inyong sarili, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay tuluyan nyo nang ang naiintindihan at nauunawaan ang kanyang pag-aaral, sapagkat hindi nyo nga may babahagi ang kanyang katotohanan kung sa inyong mga sarili, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay hindi nyo pa nga ito tuluyang nauunawaan at hindi nyo pa nga ito tuluyang naipapakita. Aking mga iniibig kong mga kapatid, hindi nga kayo makakabahagi ng inyong mga pag-aaral kung hindi nyo nga ito unang ipinapakita sa inyong mga kapatid. Kaya nga't kinakailangan ay sisimulan nyo ito sa inyong mga sarili, nang sa gayon kayo ang siyang magbabahagi ng liwanag sa inyong mga kapatid. Kaya nga't aking mga iniibig kong mga kapatid, naway naisin ninyo ang kapayapaan at ang kaliwanagan sa bawat isa, at nang sa gayon walang anumang kadumihan ang siyang mamalagi nga dito sa sanglibutan. At panatilihin nga ninyo ang kapayapaan sa bawat isa at ang pag-ibig na siyang maghari sa bawat isa. At dito ko sa inyo iniiwan ang kapayapaan at pag-ibig na siyang aking ibinabahagi para sa bawat isa. Muli ang inyong kapatid sa isang pag-aaral at sa isang dakilang Ama, Apostol Pablo. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan, ito ay ang siyang aking biyaya para sa lahat at bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Narinig niyo nga ba, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang tahimik na agos ng tubig sa ilalim ng bawat alon? Na tunay, kahit gaanong kalakas ang unos sa ibabaw ay hindi nagwawakas. Hindi nagbabago ng pagtakbo. Hindi kailanman napipigilan. Ito, o aking mga iniibig na mga kapatid,
ay ang puwersa na nanggagaling sa kaitaasan sa ating dakilang Ama. Ito ay matahan, ngunit ito ay nagaanya niya sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid. Patungo saan? Patungo sa isang kamalayan, patungo sa isang kaaralan, patungo sa isang kalinisan na kung saan ang lahat ng naging hamon sa inyo, ang lahat ng kahirapan, ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay magiging isang yugto lamang na inyong nalampasin. Dahil hindi ba't katotohanan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat at bawat isa sa inyo ay nagnais na ang lahat ng inyong mga hamon, ang lahat ng inyong mga pagbibighati, lahat ng sakit, bawat sugat, malalim o mababaw, ay gumaling na nga. Na kayo'y magkaroon ng lunas sa bawat isa sa mga ito. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa panahong hindi ninyo matuto na magsuko, hindi kayo makakatuto na magtagumpay. Ngunit isinasabi ko nga sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang kayo ay binaba ng ating dakilang Ama sa lupang ito nang upang sa gayon manatiling tumayo. Ngunit kayo ay hinahayaan niyang matisod sa bawat bato na masugatan ang inyong mga tuhod. Hindi ito may iwasan, ngunit kayo nga ay natutumba. Bakit kayo ay pinapatumba ng ating dakilang Ama? Bakit hinahayaan niya ang kanyang mga iniibig na anak na matisod, na masugatan, na magtiis? Ngunit, isinasabi ko sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat sugat na inyong naipon sa inyong paglalakbay, sa inyong pagpapalag, ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa lahat ng inyong pagpapagal, ang bawat isa sa mga sugat ninyo ay sagisag sa kung ano nga ang inyong natutunan. At ano nga ang inyong natutunan? Ito ba ay naalala ninyo? Ito ba ay kinaloloob ninyo? Ito ba ay naigagamit ninyo? Ito ba ay maaari ninyong maipasa sa kaaralan na inyong tinatahakan, na inyong patuloy ang pinapaunlaran? Dahil tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, ano nga ang silbi ng isang sagisag kung hindi nyo ito aalalahanin, kung hindi nyo ito iaalaga? At lalo pa nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung hindi nyo ito may papakita sa isang saksi, ang ating dakilang Ama. Siya ay ang saksi ng lahat. Siya ay ang maaaring paghatol sa kung ano man ang inyong maging kasalanan, kung ano mang kaharasan na ito inyong ipapakita sa Kanya o sa inyong mga kapwa. Siya ay ang iisang saksi, o aking mga iniibig na mga kapatid. Siya ay ang saksi ng lahat. Sa bawat pagtagumpay ninyo, sa bawat pagkakamali ninyo, siya ay naroroon ng upang sa gayon. Hindi lamang kayo patubayin, kundi magbulong sa inyong mga tenga kung ano ang karapat-dapat inyong gawin. Ngunit gaano karami nga sa inyo ay nakikinig sa tahimik na tinig na ito. At tunay, sa inyong bawat pagtumba, hindi kayo nananatili. Kayo ay bumabangon, ngunit hindi lamang kayo ay isang tao ulit. Sa bawat pagtumba at pagbangon ninyo, hindi kayo parehas na ako. Hindi kayo ang parehas sa tao na natumba sa nakaraan. Ngunit, ang ating dakilang Ama, sa Kanyang pagmamahal sa inyo, sa pamamagitan ng apoy ay tinutunaw ang lahat ng bahagi ninyong hindi kinakailangan. Kung ito man ay ang inyong karumihan, kung ito man ay ang inyong kasalanan, kung ito man ay ang bahagi ng sanglibutan na inyong hawak-hawak, na nakatali sa inyo, lahat ay may susunog, lahat ay matutunaw, nang upang sa gayon sa inyong pagbangon muli, kayo ay maging bagong ako. Nang upang sa gayon, ang matira lamang ay ang nilikha ng Panginoon
buwat pa ng una, turo, maputi kaysa niebe. At higit pa nga sa lahat o aking mga iniibig na mga kapatid, handang tumanggap ng kahit anumang ilalahad ng ating dakilang Ama sa Kanya. Ngunit kayo ay Kanyang inilikha ng mayroong layunin na. Ngunit ito ay nakalimutan ninyo. Bakit? Dahil ang layunin na ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay kinakailangan ng pagkukumbaba at sa pagmamalaki ng loob ng isang tao. Pagmamalaki ng loob, bakit? Dahil sa inyong pagnanasang malaman ng lahat, sa inyong pagnanasang makamtamang lahat, kung ito man ay kaalaman, kung ito man ay kayamanan, kung ito man ay kapangyarihan, o kung ito man ay kontrol. Ang isang tao ay nagnanasa, walang sapat. Kaya't kayo'y nagpapamalaki ng loob ng upang sa gayon maisabi ninyo na karapat-dapat ninyong makamtam ang lahat. Ngunit hindi ba tunay na kayo'y nilikha ng Panginoon ng upang sa gayon manatili sa kung saan niya kayo ilalagay? Manatili sa kalagayan na karapat-dapat sa inyo na ayon sa kanyang kalooban at hindi pa nga humigit rito, na hindi pa nga bumaba rito. Kayo ay nilikha niya ng sakdan. Ngunit kayo ay sumuway rito. Kaya't kayo mahina pa nga. Subalit o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang kayo kanya inilikha ng upang sa gayon kayo o aking mga iniibig na mga kapatid ay manatili lamang sakdan. Kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay mayroong pagkakamali. Ito ay kinikilala niya, ngunit ito ba ay kinikilala ninyo? Katulad o aking mga iniibig na mga kapatid sa pagtawag ng isang ama. Kaya Adam, sa panahong siya ay pumitas sa puno ng kaalaman, ito ay tinawag niya ang kanyang unang inilikhang tao. Ito ay tinawag niya hindi dahil hindi niya alam kung saan naroroon ang kanyang anak, ang kanyang likha. Ngunit nang upang sa gayon, angkinin niya kung ano ang kanyang pagkakamali. Angkinin niya kung ano ang kanyang naigawa. Nang upang sa gayon, may patawad din siya ng ating dakilang Ama. Huwag kayong matakot, masugatan. Huwag kayong mahiya sa inyong mga mali. Ngunit ito ay angkinin ninyo. Ito ay kilala ninyo na sagisag ng inyong mga ako. Ito ay kilala ninyo upang sa gayon na aking mga iniibig na mga kapatid, makilala nga rin ng ating dakilang Ama na kayo'y karapat-dapat sa kanyang pag-ibig at pagpapatawad. Ngunit siya, sa kanyang pagmamahal sa inyo ay mayroong walang hanggang awa. Awa ng upang sa gayon sa lahat ng inyong karahasan, sa lahat ng inyong pagkakamali, sa lahat ng inyong kasalanan, kayo ay maipatawad. Ngunit sa kanyang katuwiran, kayo ay kanyang kinakailangan sa kanyang plano. Kayo ay kanyang kinakailangan sa kaitaasan, sa kanyang tirahan, sa kanyang tahanan, sa kanyang kaharian, upang maging buo ang kanyang ninanais na sansinukob. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan, ito ay ang aking handog. Ito ay ang aking itinatanim sa lahat at bawat isa sa inyo na naway mga bunga. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, sa isang Diyos, Ama, Arkanghel Miguel. Paalam. Sungain niyo ang basbas ng Ama at ang banal na Espiritu Santo ang maghari nawa sa inyong mga puso't damdamin at kaluluwa. Na sa oras na ito, magpuri kayo, magpasalamat sa Panginoon upang kayo'y magiging tapat sa kanyang pangalan sapagkat siya lamang ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga anak, dakilain nawa kayong lahat na may pananampalataya at pananalig sa Diyos at Ama. Sapagkat
ang pananalig ng bawat isa, isang mahiwaga ang buhay na kung paano ninyo hinahanap at hinahangad na ang kanyang pangalan ay laging suma sa inyong mga puso't damdamin at kaluluwa. Sana'y huwag ninyong pababayaan ang inyong mga sarili na ang lahat ng sinasabi ng banal ni Espiritu Santo ay siyang tapat at unawain kung ano ang mga ibig sabihin sa inyong mga puso't isipan at kalooban, sapagkat ninanais ng Diyos na kayo ay manatili sa kapayapaan at kalwalhatian ng Panginoon. Nang dahil dito'y nananalig kayo at namamalagi upang kamtin ang lahat ng kanyang ipinagkakaloob sa inyong mga buhay. Dahil napakasarap na ang sabihin ng Diyos ay kayo ang mga anak na mayroon ng buhay, na may pananampalataya, nananalig sa kanyang pangalan sapagkat iisa lamang ang hangarin ng bawat isa. Sa ganitong pagkakataon, mga iniibig kong mga anak, huwag ninyong kalilimutan na ang lahat ng sinasabi ng banal na Espiritu Santo ay siyang banal upang ito'y inyong kamtin sa araw-araw na inyong pamumuhay. Dahil napakasarap, mga minamahal kong mga anak, na ang pag-ibig ng Diyos ay laging nananatili sa inyong mga puso't damdamin at kalooban upang ihayag na ang kanyang pangalan ay tunay na ibinibigay at buhay na ang Diyos ay nagbibigay ng kaalaman, nagbibigay ng karangalan na ang bawat isa'y nananalig na ang kanyang pangalan ay totoo sa inyong mga buhay. Laging sinasabi sa inyo ng banal na Espiritu Santo na ang lahat ng ito'y inyong panatilihin ang kapayapaan sa inyong mga puso sapagkat siya lamang ang nagbibigay ng karangalan at kapayapaan sa inyong mga puso at isipan. Sapagkat hindi nananalig ang bawat isang tao kung hindi ito ang nagpapakatotoo. Isinasabuhay ninyo ang lahat ng kanyang nanaisin upang kayo'y manatili sa buhay na may karangalan patungo sa kanyang pangalan doon sa kaitaasan. Naririyan sa iyong mga puso na ang pananalig na iyan ay inyong isabuhay sa araw-araw sapagkat iyan ang inyong bilang Ama nagbibigay ng kalakasan sa buong sangkatauhan. Naway mag-ingat ang bawat isa na ang lahat ng ito'y inyong isabuhay at isapuso ng lahat ng salita ng Diyos ay pinagkakaloob upang manatili kayo sa kalwalhatian, kapayapaan, at ang karangalan ng Ama. Siya ang Panginoon. Siya ang nagbibigay ng lakas ng bawat isa upang manatili ang karangalan ng Diyos ngayon
at magpakailanman. Huwag ninyong pababayaan ng lahat na sinasabi ng banal na Espiritu Santo ay siyang tunay upang kayo ay manindigan sa harap ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay iisa. Ang Diyos ay tunay at buhay na buhay sa inyong mga puso. Sapagkat siya ang nagsasabing Ama ng pangkalahatan, Ama ng buong sanglibutan, upang ipahiwatig na ang kanyang pangalan ay tunay at totoo sa buong sanglibutan. Napakahirap, mga minamahal kong mga anak, ang hindi tumutupad ng tungkulin sa harap ng Panginoon. Dahil kayo na ang isang mga anak na binigyan ng pagkakataon upang manatili ang kapayapaan sa lahat na nananalig sa kanyang pangalan. At sa oras na ito, manalig kayo at buksan ninyo ang banal na salita ng Diyos sa Juan 4, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Pakibasa. Nigay na sulat, Juan 4, 1 hanggang 3. Nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Parisiyo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagamat hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad, nilisan niya ang Judea at naparoong muli sa Galilea. 3 lang. Hanggang 3 na po. Tapos na po. Naway maghari sa inyo ang kalwalatian ng Ama ng Panginoong Hesukristo at nagpapahayag at nagpapatotoo ang lahat ng gampanin ng Panginoon, sapagkat kayong lahat ay binautismuhan ng Ama upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon kayo ng kabanal-banalan na salita ng Ama na kayong lahat ay may pananalig sa kanyang pangalan ngayon at magpakailanman. Sumainyo nawang lahat ang kalwalhatian ng Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Ako'y si Apostol Juan Bautista, ngayon at magpakailanman ay Diyos. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng karunungan ng Diyos, nasisiyahan ba kayo sa mga bahagi ng karunungang inyo nang natipon? Naging makabuluhan ba ito sa inyong pagkilala sa inyong mga sarili upang muli kayong makabalik sa harapan ng Ama? Tunay, hindi na kayo tatawagin pang mangmang sapagkat meron na kayong kaalaman. Tunay din na ang kaligtasan na lagi niyong sinasabi ay hindi na malayo sa inyong mga bibig sapagkat ito'y inyo nang nauunawaan. Tunay din na ang yaman ng inyong puso, kakikitaan na kayo ng yaman na nagmumula sa Diyos sapagkat merong naiiwan sa inyong mga pagkatao.
Pero sa bandang huli, aking mga iniibig, kung ang larawan na ipinakikilala sa inyo ay pananagumpay, magiging sapat nga ba ang lahat ng yan upang ikaw ay magtagumpay? Sapagkat gaano mang kadami ang daladala ninyo sa inyong mga pagkatao, kung hindi kanya kayang itatawid sa pananagumpay, magkakarumbayan ng kabuluhan sa iyong sarili. Mahalaga na matutunan ng tao, unahin, na kilalanin ang kanyang tunay na ako. Bagamat nauunawaan ninyo ang maraming kalagayan sa lahat ng bagay ayon sa pamumuhay sa laman, narito nagsisikap kayong alamin ang lihim ayon naman sa bahagi ng espiritismo. Ito ay tatawagin kong matuwid. Ngunit paano nga ba kayo magsisimulang mag-aral upang ang inyong pag-aaral ay hindi dampot-dampot, kundi mayroong bahagdang inaakyat patungo sa tamang kaunlaran? Hindi ba ganyan kayo rin tinuturuan sa sanglibutan? Binibigyan kayo ng mga kaparaan na pag-aaral, pero pinapatungtong kayo sa bawat baitang. Sapagkat hindi matuwid, nahakbangan ninyo ang matataas na karunungan. Hindi naman yung naunawaan ang mga bahagi na tinatawag na payak na nagiging pundasyon ng isang mag-aaral. Ano nga ba ang magiging tungtungan ninyo, aking mga iniibig, sa pag-aaral? Kung ang kalawakan ng pag-aaral na tinatawag na pag-ibig, kung ang kabuuan ng pag-aaral na ipinakikilala sa bawat isa ay ayon sa espiritismo, saan kayo magsisimulang mag-aral? Ang simulain ng pag-aaral ay nasa inyong pagkatao. Kaya nga, sa kabuhayang ito, makailang beses man ninyong marinig ang bawat salita na nagbubuhat sa kaitaasan, lagi yang patungkol sa inyong pagkatao, sapagkat ito ang susi o unang hakbangin upang ang karunungan, upang ang kaalaman ay unti-unti niyong maunawaan. Ano ang kahalagahan na makilala niyo muna ang inyong sariling ako? Sapagkat ang sarili niyong ako ay susi, larawan, kabuuan ng karunungan ng Diyos. Lagi niyong naririnig, sa pasimula pa lamang ang bawat isa ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Pero gaano niyo nauunawaan ang wangis ng Diyos na nasa inyo? Nakita niyo ba ang inyong mga katawang laman kung gaano rin kalaking pag-aaral ang ibinibigay sa inyo? Bukod pa sa mga bagay na dinaranas ninyo ayon sa paggalaw o karanasan, may mga bahagi sa kaangkinan ng katawan ng tao na pinag-aaralan din ng inyong kapwa upang sila'y tawaging mga dalubhasa. At lahat ng ito'y nagiging mahalaga. Lahat ng ito din ay karunungan. Ano pat kung pag-aaralan nyo pa mga bagay ayon sa Espiritu, nakita nyo rin ba kung gaano ito kalawak? Ito ang mga bahaging hindi naaabot ng mga mata, ni hindi nga nakikita ng pangkaraniwang mata, pero ipinakikilala sa inyo. Bakit ito gayon, aking mga iniibig? Sapagkat ninanasa ng kaitasan na kung paano kayo natututo ayon sa laman, matuto rin kayo ayon sa Espiritu. At kung bakit ko sinasabing sinisimulan ito sa inyong sarili, sapagkat dapat yung maunawaan ano ba ang meron sa iyong pagkatao. Meron kang laman na iyong nakikita. Meron ka ring espiritu na nagbibigay sa iyo ng buhay. Ano naman yung tinatawag na kaluluwa? Ano ito, aking mga inibig, na tinatawag na perispirito ng iba? Ito rin ay kayo. Ang perispirito ay larawan ng pagpapakilala ng iba't ibang kabuhayan na inyo nang napagdaanan, na nagbigay sa iyo ng kabuuan ng tinatawag niyong personalidad o pagkatao. Kung bakit kayo ganyan mag-isip, kung bakit kanyang kayo magbigay, magmahal, at kung ano-ano pa. Ito ay kabuuan ng inyong perispirito. Dito rin nakaukit sa plakamenta ng perispirito na yan ang mga kaalaman ninyo sa mga nakaraan yung buhay. Kung bakit ang iba ay merong talento na tinatawag ninyo, meron na silang mga karunungan na uukol sa isang aralin na hindi kagaya ng iba. Lahat ng yan ay nakaukit.
Ganon din ang karunungan na ninyong natuklasan ayon sa Espiritu. Ito naman din ay inuukit sa bahagi ng isang Espiritu. Ang bawat Espiritu ay tulad sa liwanag. Wala siyang hugis, ni wala siyang kasarian, ni wala siyang gulang. Hindi nyo maaaring sabihin na ikaw ay matanda na ayon sa laman, ang iyong Espiritu ay matanda na rin tulad ng laman. Kaya nga, sa mga kalagayang yan, ang pag-aaral ay talagang dapat niyong pag-isipan upang ito'y maging mainam. Upang bawat karunungan dinadampot nyo, dadaling kayo sa pananagumpay. Hindi kayo dadalhin sa isang kalagayan na tila nagtitipo ng yaman, pero hindi nyo pinakikinabangan. At kung makilala ng tao ang kanyang tunay na pagkatao ayon sa Espiritu, ito magbibigay daan sa kanya upang maunawaan niya bakit kailangan niyang saliksikin ng kanyang sarili ayon din sa Espiritu. Sapagkat kung ang Espiritu ng tao ang magbabalik sa Diyos, ano ang kinakailangan niya? Na maging kanyang tunay na ako. Anong kinakailangan larawan niya? Na magiging karapat-dapat sa harapan ng isang Diyos. Kayo aking mga iniibig, ano ang larawang binubuon ninyo sa inyong sarili? Sapagkat narito, nagsasalita kayo ng tinatawag na mga banal. Ano nga ba ang larawan ng isang banal? Ano ba ang kaanyuan ng isang banal? Ano ba ang ginagawa ng isang banal? Anong merong kaisipan ng isang banal? Ano ang karunungan dala-dala ng isang banal? Ano ang pagkatao ng isang banal? Hindi rin ba yan ng isang kabuuan na dala-dala ninyo? Kaya nga kung pag-aaralan ng tao ang kanyang sarili ayon sa pananagumpay, kinakailangan din yung maunawaan ano nga ba ang dala-dala mo o dadalhin mo sa harapan ng Diyos. Sapagkat tangi ang mga banal lang ang nakakarating sa harapan ng Diyos. Tangi ang mga banal lang ang nagbibigay o nagbinibigyan ng katwiran sa harapan ng Diyos. Bagamat narinig niyo ang kasaysayan ni Job na si Satanas ay umaakyat panaog sa harapan ng Panginoon at nakikipag-usap. Sino nga ba si Satanas sa inyong pagkakilala, aking mga iniibig? Naalala rin niyo ba ang ahas sa lupain ng Eden na nakipag-usap kay Eva? Sino nga ba sila sa inyong pagkaakala? Sila nga ba yung mga makasalanan na patuloy na tumutukso sa tao o nagpapakilala sa inyo ng tunay na katotohanan? Ang kanila bang kasamaan ay kadahilanan, ay naging bunga ng pagkaharuyo ng tao sa laman? O ito nagpapakilala sa tao na talaga sila'y makasanglibutan at ang bawat kaisipan, damdamin at kalooban na nagpapagalaw sa kanila ay yun ang katwiran na sinasabi sa bawat isa. Tulad ng sinasabi ng isang ahas sa isang Eva. Kaya nga mapapansin ninyo sa kalagayan ng lahat ng bagay, sa bahagi ng katwiran ng Diyos, laging nandoon ang karunungan. Laging nandoon, binibigay sa tawang kaisipan, mamimili siya kung ano ang kanyang ibig. Sapagkat dito inilagay ng Diyos ang kalayaan sa kanyang pamimili. Pero anong itinindig ng Diyos upang ang tao ay hindi maligaw at patuloy na matali sa kamalian? Nagtindig siya ng mga batas. Nasusupil sa kanyang mga gawa at magpapakilala ng bunga ng bawat kanyang paggawa. Dito ngayon lumahantad ang sinasabing batas ng ganting galaw. At upang ang batas ng ganting galaw ay magkaroon ng kabuluhan, binigyan ng Diyos ang tao ng pagkakataon na ang mulit-muling buhay ay kanyang mapakinabangan upang mula dito maunawaan ng tao bawat palang bahagi na kanyang ginagawa may bunga, may ganti. At kung hindi niya makuha ang ganti sa kabuhayang ito, darating ang mga panahon. Sa muli niyang kabuhayan, ito ay lilitaw. At muli magpapakilala sa kanya at maglilinis sa kanya sa mga bagay na kanyang pinagkamalian upang siya'y maging karapat-dapat. Kaya nga, nangyayari ba sa tao ang hindi karapat-dapat? Totoo, sapagkat pinipili ng tao ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Tandaan niyo, aking mga iniibig, ang Diyos ay nagtindig ng kanyang palatuntunan. Tinatawag itong batas. Tinatawag din itong utos.
Pero sino ang sumusunod? Sapagkat kung ang tao ay susunod, anong ganting galaw ang ibibigay sa kanya ng Panginoon? Kapayapaan, kaginhawaan, pananagumpay, kalwalatian. Kapag ang tao ay sumusuway sa bawat utos ng Diyos, ano ang ganting galaw na kanyang nakukuha? Tinatawag niyong kapighatian, pagtitiis, sakit, at kung ano-ano pa. Bagamat ang sanglibutan ay nagbibigay din ng ganti, ang kaibahan lamang ng mga bahaging yan, kung ano ang mga bagay na inyong kinuha sa sanglibutan, hindi niyo madadala sa harapan ng Diyos. Pakikinabangan lamang ninyo habang kayo ay may laman. Kaya hindi katakataka aking mga iniibig. Sa bawat isang naglilisan ng kanyang katawang laman, lagi siyang nagsisisi. Sapagkat bagamat alam niya ang utos, naunawaan niya ang batas, hindi pumaparoon ang kanyang puso. Ano ngayon ang nangyayari sa kanyang paggawa? Ano ngayon ang nangyayari sa bawat karunungan na inyong natitipon? Pinakikinabangan niyo ba? Kaya nga, ang pagsimula ng aral ay sa sarili. Kung nauunawaan ninyo na kayo ay wangis ng Diyos o nilikha ng Diyos para sa Kanya, anong dapat niyong ginagawa? Ginagawa dapat ng tao na sumunod sa bawat utos na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ano ang utos na yan? Aking mga iniibig, natatandaan niyo pa ba? Nalalaman niyo pa ba? Naisasagawa niyo ba? Nung sinabi ng Diyos na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at buong lakas, paano mo yung ginagawa sa iyong buhay? Paano mo yan napapatunayan sa iyong sarili? Tama, sa iyong sarili. Sapagkat kung kayo'y makarating na sa harapan ng Diyos, tunay na napatunayan ng Diyos na ikaw ay nagtagumpay sapagkat nakarating ka sa kanyang harapan. Pero ikaw na nandito, paano mo sasabihin na ikaw ay nagtagumpay samantalang ikaw ay nandito at hindi ka pa nakakarating sa harapan ng Diyos? Ano ang magiging palatandaan mo? Ano ang magsasabi sa iyo na ikaw ay umuusad sa pag-aaral ayon sa Espiritu? Tandaan ninyo ang larawan ng isang Espiritu, aking mga iniibig. Ito ay liwanag. Nakikita niyo ba ang sariling ninyong liwanag ayon sa Espiritu? Sapagkat kung hindi niyo nakikita ang larawan ninyo ayon sa Espiritu, ang pinagmamasdan niyong palagi ay ang larawan niyo ayon sa laman. Hindi ito ang katotohanan. Ito ang kasinungalingan. Bagamat pinipilit niyong pagandahin ang bawat laman na yan, darating ang panahon ng kanyang pagkasira at inyong iiwanan. Pero ang mga naglinang ng kanyang kaangkinan ayon sa Espiritu, ito ang nagdadala ng tunay na katwiran sa harapan ng Diyos sapagkat mula sa bawat karunungang kanya natatagpuan ayon sa Espiritu, ito ang nagpapakinang sa kanyang pagkatao. Siya ay nagiging ilawan sa gitna ng isang kadiliman. Mga iniibig ng mga kapatid, marahil hindi niyo ako maunawa ang lubos sa mga bagay na yan. Sapagkat kung hindi niyo naman napagmamasdan ang sarili niyong espiritu, paano ko nga ba yan sa inyo mapapatunayan? Bagamat kayo ay may espiritu, pero sino sa inyo ang nagmasid sa sarili niyong espiritu? Sino ang kumilala ng kanyang sariling espiritu? Sapat lang sa inyo na bigyan kayo ng buhay at gumagalaw. Pero hindi ito naging kasapatan sa inyong espiritu at hindi ito magiging kasapatan sapagkat bawat espiritu ay may tungkulin. At ang tungkulin na yan ay paunlarin ng kanyang sarili hanggang dumating siya sa isang karapatang karunungan na siya'y pwede ng pagkatiwalaan ng Diyos ng mga tungkulin. Ang tungkulin ng bawat isa ay linangin ng kanyang espiritu upang matuto ng bawat karunungan ayon din sa espiritu. At ano-ano ang karunungan ayon sa espiritu? Ang batas ng Diyos.
ang moral ayon sa Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos, at ang kanyang kalwalatian. Ito'y lagi niyong binabanggit, pero hindi niyo naunawaan. Ito ang tungkulin ng tao na ipaloob sa kanyang sarili, na maunawaan niya at matutunan niya ang karunungan ng Diyos. Na maisagawa na niya ang ibig ng Diyos na siyang kanyang kapangyarihan. Maibalot niya sa kanyang sarili ang kaliwanagan ng Diyos sapagkat itong tunay na kalwalatian. Hindi niyo ba natatandaan yan sa inyong mga panalangin? Ito ang tungkulin ng bawat isa. Kaya nga kung hindi kayo magtatagumpay sa bahaging yan, ano ang kabuluhan ng bawat karunungan? Kaya nga kung tinatanong ninyo, ang isa bang banal ay magkakasala pa? Mga iniibig na mga kapatid, marahil sasabihin nyo ay oo, sapagkat tumitira pa kayo sa kasalanan at ang kabanalan ay wala sa inyo. Hindi nyo maunawaan ang pinagtiis ng isang kaluluwa upang siya'y maging banal, upang ang lahat ng yan ay hubarin niya dahil sa isang kasalanan. Hindi nyo naunawaan ang inyong sinasabi. At kung ang Diyos ay patuloy na nagsusugo sa inyo ng tagapagturo, tulad ng ginawa niya sa isang bugtong na anak, naunawaan nyo ba kayo man ay bugtong na anak? Sapagkat kayo ay mula sa Diyos. Ang bawat espiritong pumapa sa inyo ay banal, ngunit hindi siya makapamuhay ayon sa kabanalan, sapagkat lagi na dinadaig siya ng mga bagay na mayroon sa sanglibutan, sapagkat hinahayaan ng bawat isa sa inyo na kayo'y makapamuhay higit sa sanglibutang ito kaysa sa karunungan ng Diyos. Iniisip nyo ba, aking mga iniibig, kung kayo'y matututo ng karunungan ng Diyos, tatawagin kayong hamak sa sanglibutan? Tatawagin kayong mangmang ng sanglibutan? Sa katotohanan na hindi. Pero hindi sila makikipagtiis sa inyo kung itong ibig niyong maintindihan. Lagi sila, sa bahagi ng inyong pamumuhay sa kanila, sila ay magiging subok. Sa bawat isang nagnanasa ng kanyang sarili ay pabanalin. At silang nagiging sukatan ng inyong mga pagkatao. Sila rin ang magbibigay sa inyo ng kaangatan at minsan ay kalugbukan sa bahagi ng inyong pananagumpay at kabiguan. Pero hindi mangangahulugan ang pakikibahagi nyo sa sanglibutan ay para kayo pahirapan, kundi upang patalasin ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban sa tamang karunungan. Sapagkat hindi nyo may kukumparang maraming bagay, aking mga iniibig, malibang makita nyo ng kahayagan. Sapagkat ito pang kaantasan na meron kayo, tulad kayo ng mga musmos. Hindi kayo madaling turuan ayon sa salita, hindi kayo makasunod. Pero kung kayo'y makakakita ng ehemplo at kayo babahagi sa bawat karanasan, dito nyo mahigit naiintindihan kung anong sinasabi ng Diyos. Naunawaan nyo ba ang bagay nito, aking mga iniibig? At upang maintindihan din nyo, bawat likain ng Diyos ay may layunin siyang itinindig. Hindi lahat ng kanyang likhain ay kailangang magdamit ng isang laman at makiisa sa sanglibutan. Bawat isang nilikha ng Diyos, tulad ninyo ayon sa kanyang wangis, sa kanyang sinasabi. Kayo ang binibigyan ng kaparaanan at karapatan na magbihis ng isang laman upang dumanas ng karanasan. Ngunit kayo din ang binibigyan ng karapatang maging kang manggagawa ng Diyos, sapagkat higit yung maunawaan ang bawat kalagayan. Hindi kayo tulad ng mga anghel sa langit, aking mga iniibig. Hindi rin kayo tulad ng mga hukom ng kaitaasan, na sadyang kanilang mga sarili ay ginawa ng Panginoon ayon lamang sa ganong katungkulan. Ang tao ay iba, kung itong ibig niyong malaman. Kaya nga bawat kalagayan ay may kahalagahan sa harapan ng Diyos. Bawat kalagayan ay may bahagdan ng karunungan na dapat lakbayin upang siya'y tawaging karapat-dapat at nananagumpay. Kung hindi nyo maibibigay ang tamang karunungan sa inyong sariling pagkatao, muli lamang kayong babalik sa paaralan kung kayo'y pagbibigyan ng panahon. Muli lang kayong magsasabi sa inyong puso na kayo'y nagsisisi.
Bakit hindi pa nga ba kayong gayong magsisi na, aking mga iniibig? Upang kung dumating ang panahon ng pagbabalik, hindi na kayong nagsisisi. Kundi kayo'y nakangiti na sapagkat narito, may isang hakbangin ng hagdan na kayo'y pinanagumpay. Malawak ang pag-aaral ayon sa Diyos at ayon sa Espiritismo. Kasing lawak yan ng bawat espiritong nasa sa inyo, aking mga iniibig. Kaya nga, sa sino mang nagnanasang linangin ang kanyang espiritu, ang medyuminidad ay binubuksan sa bawat isa, sapagkat ang medyuminidad ang unang susi o unang hagdan upang makilala nyo at maunawaan ninyo ang inyong mga espiritu. Siya pa lang ay unang baitang, aking mga iniibig. Malawak pa ang pag-aaral. Pero kung ang unang baitang na yan ay ayaw niyong hakbangan, iniisip nyo ba malilinang nyo ang sarili nyong kaangkinan? Iniisip nyo ba maunawaan nyo ang Diyos sa bawat salita na nanggagaling sa kanyang bibig? Iniisip nyo ba mababanghay nyo ang ebanghelyo ng Panginoon ayon sa larawan ng isang espiritu, ayon sa larawan, ayon sa kalooban ng isang ama? Tandaan ninyo ang dakilang guro sa kanyang kapanahunan. Ano ang kanyang sinasabi? Bawat gawa at salita na kanyang sinasabi sa karamihan, hindi ito nagmula sa kanya, kundi doon sa Diyos na sa kanya ay nagsugo. Kayo, aking mga iniibig, pag kayo ay nagsasalita, saan ang gagaling iyan? Sa Diyos ba na sa inyo ay nagsugo o sa inyong mga puso? At kung sa inyong mga puso, anong yaman na meron ng iyong puso? Ito ba yung karunungan ng Diyos? Ito ba yung kalinisan na nagmumula sa Diyos? Ito ba yung kabanalan na ibinigay sa iyo ng Diyos? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig, maraming bibig ang magsasaysay ng maraming kasaysayan. Ngunit laging hihintayin ng Diyos ang iisang kasaysayang sasaysayin ng isang espiritu. Sapagkat ito ang kanyang hinihintay na magbalik. Ito ang hinihintay niya na maging haing buhay sa kanyang dambana, malinis, walang kapintasan, at punong-puno ng kabanalan. Mga iniibig na mga kapatid, marami kayong katanungan. Marami kayong ninanasang malaman. Kung ibig niyong sundin ang aking payo ay nasa sa inyong puso. Unahin niyong saliksikin ang sarili niyong espiritu. At kung una niyong masaliksik ang sarili niyong espiritu at maunawaan niyo, katotohanan din sinasabi ko sa inyo, maunawaan ninyo ang tinatawag na kalooban ng Diyos. At lalong ibibigay ninyo ang sarili nyo sa katwiran ng Panginoon sapagkat naunawaan nyo, ito ang tanging daan, ito ang tanging susi, ito ang tanging katotohanan na magdadala sa iyo sa tinatawag na pananagumpay at magkakalag sa iyo sa lahat ng uri ng kamangmangan. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapaan ay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman paalam. Ako ang sa inyo ay nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.